Hello, Sagittarius. Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign at Venus. General reading para sa sign ng Sagittarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring susunod na buwan ang siya makakarelate tayo na reading. Abangan nyo lang, susubscribe lamang po kayo para maabutan nyo yan pag-upload. Medyo late ako recently, sorry. Na busy lang sa mga personal na bagay. Dami ginagawa. Pero sana, salamat sa pasensya. Salamat sa patience at understanding. Oh, travel ka ba, Saj? May plano kang investment na napurnada? Or may plano kang, ano to? May plano kang, may ininvestan ka na. Tapos hindi pa bumabalik? May mga tao na naninira ng plano mo. Ang pangit naman nun. Kasi Seven of Pentacles, nauubusan na ng pasensya. Tingnan mo, oh, meron parang ano dyan, mabunga na mga na puno. So, it's time for harvest, pero having it in reverse, hindi pa dumadating o hindi pa time for harvest. Yung, halimbawa, March, expected mo summer na, it's time to, parang harvest na yung ininvest ko last March 2025. Pero ngayon, wala pa din. So, parang nauubos ang iyong pasensya. Pwede din naman na iba sa inyo, merong anak na madidelay ang graduation. Wala ka ng budget pang pang pag-aaral. Tapos, sabihin niya sa'yo na hindi pa pala siya gagraduate, kailangan niya pa ng isang taon. Yung mga ganun na delay na you expect na i-harvest mo na ngayon, hindi pa totally dumadating. And pwedeng it has something to do with travel. Kasi there has been plans, there has been plans to travel or to look forward sa isang um, pwedeng pag-abroad yan eh. Pwedeng overseas work. And then, suddenly, pwedeng wala pang visa, wala pang approval, wala pang parang sagot na ini-expect mo this March, may sagot na, pero parang ang tagal. Tapos parang nakakapikon na. Pwede din naman na, ayan, actually, iba sa inyo pwedeng naibigay na yung bad news na hindi matutuloy, hindi hindi matutuloy or parang wala mo nang aanihin sa ngayon. Tapos, nagkaroon, nagkaroon ng away, nagpagulo ng plano. Parang nandun ka ngayon sa place na parang nasa in the dark ka. Parang anong gagawin ko ngayon? Anong next steps ko? Hindi malinaw ang lahat. Hindi malinaw ang next steps. Hindi malinaw ang gagawin. Amo, nakuha mo siya ulit oh. This card is exactly the same as this card. Tingnan natin yung upright Hmm. Seven of Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Parehas mo nakuhang upright. So, yan ang overarching theme ni Sagittarius. Pwedeng losing patience. Pwedeng wala pa yung return on investment. Hindi pa fully finalized yung kontrata. Tapos, you are parang confused and you are left in the dark. Anong gagawin ko? Something is not clear to me. Something is uncertain and you are having a hard time to decide. Parang
Ito na lang, example niyan, ito na lang yung budget ko, kailangan ko itong pagkasyahin within this time frame. And medyo nauubos na siya. Yung iba naman, pwedeng nahihirapan maghanap ng trabaho. May mga bagay na napurnada na panira ng plano. Panira ng plano ni Sagittarius. Pwedeng overseas work yun. Kasi unang-unang card pa lang na lumabas, Three of Wands. May plano na hindi na isakatuparan, may plano na hindi na itupad, parang ready ka na to look towards the future, tas parang yung mga tao sa paligid mo, hindi, hindi tumutupad sa usapan. King of, uy, daming lumilipad, wait lang. Merong ayaw makikooperate. Maraming options na pinipresenta, pero alam mo yun, parang, hindi ka naman din, excuse me, hindi ka naman din makapili. Kasi, ang perfect na example niyan, hindi ka din makapili kasi kahit pa maraming offer overseas work ganyan, kahit maraming offer, hindi ka makapagdesisyon kasi yung anak ko nga biglang hindi pa makakatapos. Uulit pa ng isang taon o kailangan ko nga talagang umalis pero kailangan ko din tutukan. Pwede naman yung iba sa inyo, nagkasakit yung isang family member, so kailangan yung pagtuunan nyo ng pansin. Kailangan ng attention nyo ng family member na yon. Pwedeng ganun. Hindi hindi nakikisama si universe, parang ganun. May hindi nakikisama. Oh, maganda yan. Seven of Pentacles, ang clarification niya ay Six of Pentacles. Equal give and take. So, relax ka lang, Sagittarius. Pwede kasi na may delay sa announcement of that growth in investment, pwedeng ganon. Delay in something na you're losing patience na, pero I feel like once na magkaroon na ng kaliwanagan, parang aayos na ang lahat. Pwede din naman na ikaw, Sagittarius, ang dilemma to eh. Ang dilemma mo is, gusto mo magtrabaho overseas o may gusto kang tanggapin na opportunity. Pero yung partner mo, hindi kayo magkasundo kung sinong aalis. Pero isa lang ang kailangang umalis. Kasi nga, hindi, may kailangan pang tutukan dito sa Pilipinas. Ikaw yung gustong umalis, pero yung partner mo parang, hindi, ako na lang. Hindi kayo magkasundo. Pwede naman na, ang progression nun is, once na may nakaalis na, um, kahit isa lang yung umalis, meron ng parang magandang outcome yon. Kasi this is, parang equal give and take. So, the more you give, the more then you will receive. Pero hindi ibig sabihin nun, we get that saying wrong, na kailangan mo magbigay. Kasi ibig sabihin nun, may kapalit. Pero ang totoong ibig sabihin ng the more you give, the more you will receive. Hindi sinasabi nun na 100% ibigay mo, tapos umasa ka na 200% babalik sa'yo. Ang ibig sabihin nun, magbigay ka ng 50%, dapat hintayin mo na ibalik sa'yo yung 50%. Hindi yung bibigay mo yung 100, totodo mo ng 100, tapos mag-expect ka na 50, mag-expect ka na 100% yung binigay sa'yo. So, dadagdagan mo pa yung labas mo ng pera, gagawin mo 200, tapos aasa ko ulit. Ngayon, kailangan mong gawin, hintayin mo na bumalik yung 100%. And you have to expect na ibalik sa'yo yung 100%. Hindi yung tataya ka ng tataya hanggang maging 200, expecting na ibabalik sa'yo yung 200 kung hindi pa nga binabalik yung 100. I hope I made sense. Pero, this is equal give and take. You don't have to give. Kailangan maghintay ka naman na mag-receive ka. You have to ask for it. You have to give yourself the permission to receive.
which is a good one to end your reading kasi there's a balance in equal power relations na, and yung nilalabas mo ay babalik. Pero medyo itong March para kay Sagittarius, medyo parang sketchy pa. Sketchy in a sense na, alam mo yun, daming opportunities na i-offer, pero nahihirapan ka magdesisyon. Nahihirapan ka magdesisyon, and parang hindi pa malinaw sa'yo ang lahat. If not, you are na, yung iba naman, pwedeng you are in a depressive state, and parang ayaw mo munang gumalaw, ikaw yung ayaw makikooperate, parang gusto mo munang maglumukmok. And ang gagawin mo lang ay susundin mo lang kung ano yung sinabi ng partner mo. Huwag ganon. Kasi, this is a good sign. Para lumabas sa reading mo, it's a good sign na malakas yung intuition mo. Pero you have it in reverse. So, it could mean na you should listen to your intuition. Pakinggan mo yung kutob mo. Kung ang kutob mo ay sinasabi na huwag ka nang pumatol, or ang sinasabi ay mag-decide ka na ngayon, pumili ka na doon sa sinong rabbit dyan ang pipiliin mo. Mag-decide ka na ano ang pipiliin mo. Kasi, once you make that decision, dun magkakaroon ng liwanag ang lahat. Medyo nauubos na yung pasensya. O mauubos ang pasensya mo. Kasi nga, maraming ganap sa paligid mo na hindi nagtutugma. Alam mo yun, gusto kang biyayaan ng universe ng, let's say, trabaho, oportunidad. Pero yung mga tao sa paligid mo, parang hindi naman kaya pag wala ka. Hindi naman kaya pag aalis ka. So, parang, ano na? Ano nang gagawin ko? So, ngayon, advice sa'yo is, follow your intuition. And when it comes to growing your money, kung sinasabi sa'yo ng kutob mo na it's time to leave para para mapalago mo yung pera mo, then go for it. Anong advice mo kay Sagittarius? Advice kay Sagittarius, laughter heals. This is nice. Laughter is the best medicine daw. Kung masyado mo sinaseryoso ang buhay, might as well step back and parang loosen up. Chill ka lang kasi huwag masyadong seryosohin ang buhay. Chill ka lang kasi it will dawn on you. Parang magkakaroon din ng sagot ang mga bagay-bagay. Pero hindi naman sinasabi ni universe na wala kang gawin. You have to get yourself unstuck. Huwag mo ubusin ng oras mo sa pakikipag-away. Huwag mo ubusin ng oras mo kakatingin lang dun sa opportunities na binibigay sa'yo. You have to make a choice para makaalis ka doon sa dark place na yan. However you would want to interpret yung dark place. Para makaalis ka dyan. And eventually, parang umusad na yung harvest time. Magkaroon na ng liwanag kung kailan ka maka-harvest. Kasi I feel like ang daming abundant abundance. Ang daming may abundance energy sa paligid mo. And ikaw mismo, you don't want to take it. Ikaw mismo ay stuck dyan sa dark place na yan. So, maybe, you might want to do some activity na magpapatawa sa'yo. Very light lang. Mamit mo yung friends mo para you would have a good laugh. Kasi you may be taking life so seriously right now na hindi na makapasok ang swerte. Ganon. So, iwan ko na yun doon sa Sagittarius. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And like, share, subscribe lang po. And see you soon. Bye!